nagbabalik ang Doctors on TV at yan ang mga action ng ating mga doctors. Ayan. So, doktora, ganun ang ginagawa natin dito every day halos yan. Meron tayong doktor na. And kayo, yung doktor na ini-interview ni Doc JM, ayan, mga kasambahays, doon na natin nakita kung paano i-check yung breast. Yung breast ng babae. Ayun, sana may natutunan tayo doon kasi very maayos yung pag-show natin. Anyway, meron tayong caller, si Laika from Parañaque. Laika, good morning. Good morning po. Good morning, you're 24 years old. Ayan, very young, ha? Oo, so, Laika, ano yung question natin? Doktor, itatanong ko lang po siya. Kasi po nagkaroon po ako ng pimples po sa my breast. So, magti 3 weeks na po ngayong linggo. So, wala na po yung pimples pero meron po siyang bukol sa loob. So, tatanong ko lang po sana kung pwede pong pagsimula ng breast cancer yun. Ayan, doktora, tinubuan daw ng pimple. Tapos, nawala na yung pimple, kaya may nakakapa siya ng pimple. Oo. Doktora, ano ito? Posible daw ba na mag-develop ito into a lump later and become cancer? Hello, Laika. Good morning. No? Itong kanyang bukol na nakakapa, kasi iniisip ko baka yung kanyang pimple is actually more of pigsa, no? Tapos may naiwan na infection sa loob. Minsan kasi pag may nagkakaroon ng pigsa, talagang tumitigas yun. Lumpy, no? Oo, lumpy after. So, yung importante dyan, makita kasi ng doktor para masabi kung ito ba ay dala lang ng infection or baka kasi may bukol talaga dati na ngayon lang napansin kasi ngayon lang nagkaroon ng problema. So, mas maganda patignan mo para sigurado tayo. Mahirap na kasi yung nagbabaka sakali tayo. Laika, antabayanan mo ha, kasi mamaya magbibigay si doktora ng address niya at phone numbers para mapuntahan mo siya at ikay magpapakonsulta, ha? Laika? Thank you po. Okay, thank you sa pagtawag, Laika. At meron naman tayo from San Juan. Kapag po nagsi-self-breast exam po ako before and after period, nakakapa ko po ang mga lumps pero may slight tenderness sa pakiramdam. Ano po kaya ang chance na magkaka-cancer ako? Nako, pabata nagtatanong sa atin. I'm 21 years old. Thank you po, doktora. Okay, maganda yung tanong na yan, ano? Number 1, i-clarify natin. Ang breast self-exam, kailangan ginagawa yan pagkatapos ng regla. Huwag nyo nakakapain before kasi talagang tender yan, tsaka talagang bukol-bukol before ng regla. So, yung pagkapa ng breasts natin, dapat yan ginagawa day 10 to day 14. So, more or less, mga 1 week yan after ng ating regla. No? So, katulad nga nung kanina, nung nasa video, yung pagkapa niyan, pwedeng circular manner, no? Tapos dapat hanggang kilikili, tsaka abot hanggang leeg ng, dito sa may ibabaw ng ating clavicle, no? Yung buto dito. Buto dito. Yung sinasabi mo na lumpy na breast, actually, ang breast naman talaga lumpy talaga. Marami yan bukol-bukol. No? Kaya lang yan dapat maganda, ginagawa ninyo buwan-buwan para mamemorya nyo yung dati nyo ng lumps. Ngayon, pag may bago talaga, yan dapat ipatingin agad. Tsaka habang bata yata, doktora, mas maraming makakapa na lumpiness, ano? Kapag mas bata. O yan, tsaka dapat, doktora, maglagay siya ng soap para madulas. Ayun, oo. Para talagang makakapa mo, para yung daliri natin mag-slide over lang yung breasts natin na magagawa mo ng mas madali yung ayan, pagsalat. doktora, palayo din tayo ng palayo dahil ito galing na sa Quezon Province ito from Benny Santa Ines of Quezon Province. Totoo po ba yung nabasa kong sa article sa internet na ang paggamit daw ng mga antiperspirant ay maaaring makapag-cause ng breast cancer? Salamat po. Doktor, antiperspirant. Alam mo, Dr. Yes, no, nagugulat ako na may ganito pa ring information. Akala ko dati pa to, yung pala nababasa pa rin hanggang ngayon. Hindi ho totoo yun, no? Actually, yung risk factors sa pinag-usapan natin kanina, hindi nga natin na isama pa yung ibang risk factors. Pero ang iniisip kasi ng mga ibang kababaihan, pati yan yung mga antiperspirant, nakakataas ng risk
Pero actually, hindi naman talaga. Hindi so, wala naman. siyang kinalaman sa breast cancer. So, kung kailangan niyo mag-antiperspirant, mag-antiperspirant lang kayo kasi kesa naman, di ba, pawis na yung inyong mga kilikili. Saka baka hindi na cancer magiging problema natin. Lalayo na yung mga katabi mo sa'yo. Oo, wala totoo na yan. yung katabi sa'yo. But yung mga information na yan kasi 20 years ago pa yan, 30 years ago eh. Hanggang ngayon nagsa-circulate pa rin. So, Benny ha, so hindi totoo na yung antiperspirant ay nakakakos. Then, ito lamang ay skin deep lamang yan. Ay, doktora, marami tayong concerns kasi sa treatment. Okay. Ano yung mga treatment options natin? Na-discuss na natin kanina, pero pwede ba nating re-enlighten yung ating mga viewers on the treatment options? Okay. So, yan, no? Yung katulad ng sinabi ko kanina, as far as surgery is concerned, marami ng options. So, unang-una, pwede nang mamili ang babae kung kailangan buong breast ba or kapiraso lang ng breast, tanggalin, no? Pero yung pag-alis nga nung kapiraso lang or yung lump lang, pwede lang yan kung maaga, no? So, mas maganda talaga na maaga. Pangalawa ngayon, yung sinasabi na sentinel lymph node biopsy. Dati kasi lahat ng kulani sa kilikili tinatanggal pag breast cancer. So ngayon, kung maaga din, kung wala pang cancer dun sa kulani natin sa kilikili, pwede nang ilan lang ang tanggalin. Ang pag-opera kasi ng breast cancer, pati kulani sa kilikili, kailangan tignan. Pero ngayon, no, standard na rin yan, na kung hindi naman talaga involved, pwedeng kumuha lang nung sentinel nodes na tinatawag namin. Yun lang ang ipapa-examine. At bakit namin yung ginagawa? Kasi yung pagtanggal din ng lahat ng kulani sa kilikili, meron din yan mga komplikasyon. Katulad nung pamamaga nung braso. So, syempre kung ikaw yung babae, tapos pag nangyari yan sa'yo, medyo depressing nga rin, di ba? Medyo miserable kung talaga nga namang malaki yung kabila mong kamay. Lumalaki, as in talagang namumulat, lumalaki, doktora, no? Oo, yun ang nangyayari sa mga natatanggalan ng... Anyway, doktora, before we go back to yung mga treatment options natin, meron tayong isang caller din, si Andrew Garcia, lalaki naman ito from Quezon City. He is 28 years old. Andrew, good morning. Hello po, good morning. Magandang umaga. Ano yung question natin, Andrew? Yun po, nakakaramdam po kasi ako ng pananakit sa kaliwang dibdib ko. May nakaparin po akong bukol. Tatanong ko lang po kung possible po ba na ang mga lalaki po magkaroon din ng breast cancer. Doktora, may chance ba o pwede bang magkaroon din siya ng cancer? We discussed earlier the 2%, no? Doktora, yung nararamdaman ni Andrew at nakakapa niya, anong chance na magiging cancer yan? At anong magiging advice mo kay Andrew? Andrew, no? Ang lalaki pwede rin magkaroon, pero very, very rare yan. So, ang importante, makita ka, malaman kung saan talaga nanggagaling yung pagkikirot mo sa dibdib. And makita kung bukol nga ba yan. Kasi sa lalaki, meron tayong tinatawag na gynecomastia. No? Gynecomastia. Doktora, ano itong gynecomastia? Andrew, makinig ka ha. Yung gynecomastia, yun yung abnormal na paglaki ng breast. Kasi ang lalaki, meron din naman yan breast, di ba? Pero normally, hindi naman yan lumalaki. So pag nakita ka ng doktor, pag nakapa ka ng doktor, titignan ng doktor kung bukol nga ba yun or gynecomastia. Ngayon, depende doon kung ano yung sunod na gagawin. Oo. Doktora, tatapusin lang natin yung options ng treatment, doktora. Yes. So yun nga, no? Katulad ng sinabi ko kanina, surgery, primary treatment yan. And then yung other options ng babae, actually hindi yan options eh. Kumbaga, other modalities. Kasi pag sinabi nung doktor nyo na ito pa yung ibang modalities na kailangan, mas maganda talaga gawa ng paraan, ipagawa lahat. So yung other modalities na yan, andyan yung chemotherapy. Katulad ng sabi ko rin kanina, maraming babae ang takot na takot sa chemotherapy. No, hindi tayo magsisinungaling at sasabihin natin, medyo mahirap nga naman talaga. Pero huwag kayong mag-alala kasi alam nyo yung iba kong pasyente, nagugulat sila sa sarili nila eh. Kasi parang kala nila sa una hindi nila kaya, pero after talagang kaya pala nila. Kayang-kaya pala nila. Kayang-kaya pala. So, yon. Number 2, sa iba pang modality, andyan yung hormone treatment.
Yung hormone treatment, gamot lang yan na iniinom everyday for 5 to 10 years. No? Para siyang pills or para siyang vitamins na kailangan lang inumin kung yung cancer mo, kung may prove na yung cancer mo sensitive to estrogen. Tapos nandyan ang radiotherapy, no? Yung radiotherapy, yan yung tinatawag dati na cobalt. Oo, okay. No? Pero meron ng mga bagong machine ngayon na hindi naman na masyadong nangingitim. Kasi dati parang natatakot Sinusunog, yung mga no? pasyente kasi nangingitim talaga. So ngayon, with newer technology, no, pwede na yung hindi ganun ka sunog na itsura ng radiotherapy. Ang radiotherapy, kala ng mga iba masakit din. Pero sa totoo lang, hindi. Para ka lang nagpapa-x-ray everyday. Medyo hassle lang kasi everyday mo siya gagawin. Monday to Friday yan. So, pupunta ka ng hospital everyday. Monday to Friday yan. Sandali lang naman yan mga 15 minutes. Monday to Friday, more or less, mga 6 weeks. No? So, yun lang. And then, ano pa ba? Yung targeted therapy. Yung targeted therapy, ito medyo genetic na talaga, molecular talaga to, no? Ang sa kasamaang palad, medyo mahal to. Pero wag mag-aalala yung mga pasyente kasi if I'm not mistaken, may mga pasyenteng na nasa sponsoran ng PCSO dito. Tsaka may mga trials. So pag yung pasyente, pag medyo kapos kayo, you be honest with your doctor kasi andyan naman ho yung mga doktor ninyo para tumulong sa inyo. Para may enroll kayo kung pwede kayo dun sa mga iba't ibang trials na available. Ayun, doktora. Naku, salamat na madami. Doktora, bago tayo magpaalam, ano mga tips natin sa ating mga kasambahay and parting words natin? Okay. Ang tips natin sa mga kasambahay, no, ang gusto ko lang hunin nyo malaman, early detection is your best prevention. Kasi hindi talaga ho mapiprevent ang breast cancer. Wala ho yan pinipili. So, ngayon ho, kung maagang makita ang inyong breast cancer, kayang-kayang magamot. So, yan lang yung gusto namin. Sana matuto lahat ng mga tao, no, lalo na yung mga kababaihan natin, na maging aktibo sa pagbantay sa kanilang mga sarili. Para kung magkaroon man ng breast cancer, makita natin, mahuli natin ng maaga. Maagapan. Ano? Yes. Doktora, thank you. Thank you very much. Thank you, Doktora. You're welcome. Oo. Magbabalik ang Doctors on TV.